So yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? After po ng isang araw namin sa bahay pagamutan, time check, 5:25, kakarating lang namin dito sa bahay. Dito kami mag-overnight dahil may check-up pa bukas si Kuya Oliver. Dahil hindi po biro-biro yung pinagdadaanan niya, kaya medyo may kamahalan yung mga gamot. Dahil pagod na rin tong ating mga cameraman, hanggang dito na lang po muna. After naming kumain, lilipat kami sa hotel. Pinagseserve ka pa ni Daddy Frankie. Swerte mo naman. Okay lang yan. So, kay Nanay Ansing, oh. Salamat po. Hindi na bibili ng tinapay kasi kakain na tayo ng kanin. Salamat. Okay lang yan. So, Wala sa kanila kaya. Ayo Rab. Kuya Rizky to? Kuya Rizky, upo ka dito Kuya Rizky, pasok ka sa loob. Kay Kuya Sam. Kuya Sam. Presa mo, my loves. Kakahan. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? After po ng isang araw namin sa bahay pagamutan, time check, 5:25, kakarating lang namin dito sa bahay. At eto, kape lang muna yung merienda namin. Hindi kami pwedeng bumalik sa Pangasinan ngayon. Kumbaga, dito kami mag-overnight dahil may check-up pa bukas si Kuya Oliver. No? At saka medyo pagod na rin ang driver. So maghapon na yung biyahe. Kung babalik pa kami ng Pangasinan ngayon, mag-aalanganin. Hani, upo ka rito. Ayan. Salamat sa Panginoon kasi natapos na naman ang check-up ni Kuya Oliver at unti-unti na pong nagiging maayos ang lahat. Kuya Oliver, okay ka lang? Ha? Oo. Okay ka lang? Oo. Very good. Si Ate Ansing, okay lang? Opo. Hindi ka napagod? Asan na yung makeup mo? Ba't nawala na? Naubos na po. Makeup ka ulit? Bukas na naman po para tipid. Bukas na naman. Yung tinitipid din pala yon. Opo, para hindi agad maubos. Mahal din ba yung makeup? Mahal din po pag walang pambili. Pag walang pambili, mahal. So, yung mga resita, so anong sabi ng doktor sa'yo, Nanay Ansing? Ito po yung, sabi po niya, ano po, tinasan po yung, pinalitan niya po yung gamot. Oo. Ako po yan yung dating iniinom ni Kuya po. Oo, pinalitan, iba na yung gamot. Dati po, kasi tinanong po siya, Oo. mali-mali naman po yung sagot niya. Oo. Kaya sabi po niya, taasan ko yung gamot mo pa. Yes. Ganun. Kaya po, dati po, isang araw, isang tableta lang po. Oo. Ngayon po, 1.5. 1.5. Kalahati po sa umaga, tapos gabi po isa. Isa. Okay. At least, yun ang sinasabi ko, Nay. Kaya kayo gusto kong kasama para nalalaman nyo rin yung nangyayari. Para alam nyo. At kayo talaga yung may karapatan. No? So, ito mga kababayan, mga kabarangay, nakita rin, pinapakita ko rin kay Nanay Ansing yung pagbili ng gamot. Kasi hindi po libre ang gamot. Nakita mo rin kung magkano? Ano masasabi mo? Mahal po. Ha? Mahal po. Mahal ang gamot. Kung wala po kayo, hindi po namin mapipili. Hindi nyo kaya. Ganun talaga, Nay. Dahil hindi po biro-biro yung pinagdadaanan niya, kaya medyo may kamahalan yung mga gamot. Kaya iingatan natin itong mga resibo, reseta, para tuloy-tuloy. Ganun talaga, ayan, marami. Ang dami niyang gamot, mga kababayan. 1, 2, 3. Ayan. Use in full.
So, ibig sabihin, mamaya after natin kumain, iinom na siya, no? Opo, Ayan. isang buo po na tableta. Oo. Ano pakiramdam mo at Nanay Ansing na eto, kung dati-rati hirap na hirap dalhin, ngayon madaling kausap. Kung nga po, dati po yan, hindi po yan mapakali. Oo. Sa kinalalagyan. Lakad po ng lakad. Ngayon po, ang tsaga niya po naghintay sa pila. Oo. Ibig sabihin, nakakaintindi na. Oh. Dati po sa bahay noon, hindi po yan mapakali na, hindi mapirmi sa isang tabi. Mm-mm. Lakad ng lakad. Ngayon po, nakaupo lang po kanina sa isang gusto po wheelchair. Kung mapapansin nyo mga kababayan, nagdala pa rin kami ng wheelchair kasi yung paglalakad niya is paunti-unti lang. Pero ang mahalaga dyan, nagkakaroon na ng improvement. Pero syempre ayaw kong pwersahin, gaya ng aking sinabi, gumagawa pa kami ng paraan para ma-check talaga lahat, pati yung sa paa niya. No? So gaya ng sinabi ko, hindi tayo pwede umuwi ngayon, dito tayo matutulog. Para bukas, ibang check-up naman. Na? Salamat po, Daddy Frank. Oo. So, okay lang yan, Nay. Kahit na medyo may kamahalan, ang mahalaga, gumaling. At gaya ng sinabi ko, para hindi ka rin nag-iisip, para alam mo rin kung gaano kalaki yung gastos, effort. Hindi ko isinusumbat to. Gusto ko lang malaman mo rin, nagiging transparent din ako sa inyo para alam ninyo po, nakikita nyo. Kaya kita mo naman, hindi na ako pumasok sa loob kasi parang magka-problema pagpapasok pa ako. Baka mas mapalaki pa ang gastos. Kaya nga po ako sa team nyo. No, hindi, okay lang. Trabaho namin yun. Kumbaga, at least ikaw mismo naka-witness kung paano yung gastusan. Mahal po yung mga gamot. Tapos dapat po matyaga po naghihintay. Mahaba po yung pila. Lahat talaga. Kahit babayaran mo yan, mahaba pa rin ang pila. No? Pero ang importante, in a whole day, may natapos tayo. Maraming salamat, Daddy Frankie. Mm. Kung wala kayo, hindi namin mapapagamot kung kapatid na. Hindi kaya talaga. Hindi. Kaya na lang namin doon sa kulungan niya. Kung Ah? wala kayo. Kung wala kami, hayaan nyo lang doon. Di mamatay na lang siya doon. Kasi syempre, unahin sa hirap ng buhay namin, Daddy Frankie, unahin namin yung pang-araw-araw namin nakakitain. Oo. Panggastos sa araw-araw. Yung kapatid namin nandun lang. Mm. Mahirap talaga. Pero kahit nandun nakikita namin, hirap din yung isip namin saka yung kalooban namin na nakikita yung ganyang kalagayan niya. Mm. Kaso, yun nga, kaya nang sabi ko, wala rin kaming magawa. Siyempre, wala rin kaming panggastos. Pero ang balik niya, April 10. Ayan. For 3 months tong gamutan niya, mga kababayan, mga kabarangay. Magandang pangitain tong nangyayari. Anong sabi ng doktor sa'yo? Siyempre, nakausap mo. Yan po, sabi po niya, medyo umayos-ayos na po siya. Oo. Yung behavior niya, kumanda na po. Gumanda na. Dati. Oo. Yun lang po, malaking improvement na po sa kanya. Eh, kumusta naman yung yung sinasabi ko, yung inutos kong ID? Humingi po ako ng papel, papagawa ko na. Oh, meron na. Opo. Oh, kasi kung mapapagawa mo yan, Nay, hindi na sana ganito kalaki Oo nga po. yung Para gastos may natin. sana. Kaya please, pag uwi natin bukas, mapagawa mo yung, anong tawag doon? ID. PWID. PWD ID. Sige po, ayusin ko po sa lunes. So, okay na. Opo. At least, ikaw mismo, nawi-witness mo kung paano yung gagawin. No? Opo. Oh, hintay lang tayong konti kasi nagluluto, mga kababayan, mga kabarangay. Para makatipid din sana kami. Kaya nagbili na lang ako ng isda, paluto, para dito na lang kami kakain. Para makatipid din ng konti kasi pag sa labas na naman kami kakain, kulang po yung 2,000 kain, lalo na't nandito tayo sa Makati, mga kababayan. Kaya thank you kay Mami Rochelle kasi luto sila ni Yaya. No? So ito na han, yung gamot niya, babalik kami ulit sa April 10, yung second check-up niya ulit. No? Mm-mm. Kaya nga 3 reseta yan. Okay? So ang magtatago nito si Kuya Sam, no? Kuya Sam, tatago mo to.
Dati Frankie, iba po kayo talaga. Alam niyo po yung ibang nakilala ko na nakakaangat sa buhay. Hindi po sila nakikihalubilo sa kagaya namin, lalo na sa may ganitong kondisyon na may sakit sa pag-iisip. Yung parang ilag sila ba? Bakit? Kayo po malayo nakikihalubilo kayo sa mga kagaya namin na mahirap, na may sakit. Iba po kayo talaga. Bakit? Mahirap din naman ako, hindi ako mayaman. Hindi naman po. Oo, hindi ako mayaman. Ginagawa ko lang yung kagustuhan, yung masarap sa pakiramdam kasi nakakatulong. Meron po kasing yung mga taong iba, hindi man po sila nakakaangat. Yung parang nandidiri ba sila sa Ay. kalagayan namin, lalo na sa kalagayan ng kapatid na po. Pare-parehas kaming pare-parehas lang tayong tao. Kung may mayaman man si Mami Rochelle. Yan eh. Kaya Yan. doon Siya po parang yung totoong mayaman. hinahangaan ko na po yung pagka mababang loob niyo. Mm. Totoong tao po ba? Ayan, okay lang yun. Basta gawin lang natin yung tama. Gawin lang natin yung nararapat, no? So, pagkatapos kumain, saka tayo mag-i-in para mapagpahinga rin kayo. Pagpahinga rin ng, kapag pahinga rin ako, mga kababayan, medyo nangalumata ako. Kasi yun, kagagaling ko lang dito nakarang araw, balik dito. Tapos, hindi ko alam, baka Sunday, meron na naman. Pero okay lang yan. Alam ng Panginoon kung ano pa yung mga mission natin. So, ayun mga kababayan, honey, kumusta yung niluluto? Okay lang. Ayan. At saka, Ano, gwapo. yun mga kababayan, may nabasa ako sa comment section, no? Sabi sa, ano sabi, Han? Napapansin si Mami Rochelle, eh. Ha? Iisa lang daw yung pantalon niya. Kaya bigyan nyo ng pambiling pantalon si Wala Aling na kasi Rochelle. akong pambiling pantalon, kaya isa na lang pantalon ko. Ito, babasahin ko yung comment ng ano natin mga kababayan. Kaya naman. Pero okay naman to. Shout out sa'yo. Kay Nada Kabunto Morog. Ayan. Daddy Frankie Official. Huwag mo sanang mamasamain. Talong ko lang ha. Lahat ba ng kulay ng pantalon ng asawa mo pare-parehas lang ba ang kulay? Sorry po sa tanong. Kabayan, ganito yan. Para hindi ka nahirapan. Kamag-anak kasi ito ni Francis Leo Marcos. Kung si Francis Leo Marcos pare-parehas ang damit, siya naman pare-parehas ang pantalon. Magkakamag-anak yan. Joke lang. Wala ang problema dyan, nagtanong lang siya. Ewan ko, almost, hindi naman iisa. Nagkakataon. Nagkakataon and then almost same kasi. Minsan pagdating sa camera kasi, halos magkakasimilarity ang color. Tsaka, hindi naman po kami talaga mayaman, mga kababayan. Lalong-lalo na si Mami Rochelle. Tuwing madaling araw kasi nasa palengke kami. Pag nandito sa Makati, yung trabaho namin, nasa palengke, magmamarket. Araw-araw po kasi yung business natin, mga kababayan. Ito yung rason, pasasalamat namin sa Panginoon dahil nabiyayaan tayo ng maliit na negosyo bilang pasasalamat, kaya kami gumagawa ng ganito, charity. The same time, honestly po, nakatulong na, nakakaroon din tayo ng revenue. So sa revenue, mas nakakarami pa tayo ng natutulungan. Pero yung sasabihin na mag-iba-iba kulay ng pantalon, magpa-sosyal, hindi po namin kaya yon. Honestly po, hindi naman po kami mayaman. Sa palengke lang din po si Mami Rochelle. Kadalasan. Kaya ganito lang po. No? So, sana mapanood mo ito, kabayan, na nagtanong kung bakit pare-parehas. Wala pong masama ang loob dito. Okay lang po yun. In-explain din namin. Hindi po kami sanay na magpa-sosyal kasi wala naman talaga kami isosyal. Masarap yung ganito lang. Para simple lang.
Para kahit saan magpunta, sige sagutin mo. Hindi, Ikaw ang tsaka- natanong eh. Then, tsaka yung nakikita nyo kasi parati, yun madalas kong suot kasi mas komportable ako doon sa suot na yun. Halos pare-pareho lahat ganito, yung Oo. puro pantalon ko. Kaya ginawa mong puti ngayon. Anong kulay nito? Blue. Blue Actually, na. meron marami na. Meron naman ako mga iba-iba talagang kulay. Kailang mas madalas kong suot yun kasi mas komportable ako talaga pag yun ang suot ko. Ayan. Kaya, ayun. Saka, ba't hindi ka nagli-lipstick? Ay, hindi ako nag-lipstick. Oo. Walang arte-arte yan mga kababayan. Simple lang po. No? Si Ate Hansing lang ang mahilig mag-lipstick. Di ba? Kanina pulang-pula ang labi. Siyempre naman po, hindi na nga po ako maganda, hindi pa po ako mag-lipstick. Ha? Hindi na? Hindi na nga po ako maganda, hindi pa po ako mag-lipstick. Mag-lipstick. Lapit ka konti na eh. Ay, pag hindi masyadong kagandahan, kailangan mag-lipstick. Opo, ganun po. Para naman may yung sa kanya po, natural na mapula na. Oo. Sa akin, kailangan po ng lipstick para pumula ng konti. Oo. Masarap ba i-kiss pag may lipstick? Hindi ko po alam sa tawa. Hindi mo tinatanong. Tinatawa na katuloy ni Oliver, oh. Hey, Oliver, ba't ka natatawa? Wala. Hala? Ang tinatawanan na ako. Sino tinatawanan mo? Nanay Hansing? Ba't mo tinatawanan? Ano tinitingnan mo dyan? Ha? Ate Kanina po, Daddy Frankie. Oh, magkwento ka. Nakilala ko. Oh. Sa may pagamutan. Oh. Nagpa-picture sa akin. Okay, sikat ka na. Artista ka na. Ano sabi mo? Pinagbigyan ko naman talaga namang hindi ko nakakaya naman. Pinagbigyan mo? Picture lang naman ng pagmumukhang pangit. Pagkain ko. Buti hindi mo hiningian ng yero. Ha? Sabi po niya, meron din daw siya anak na ganyan yung... Oo. Kaya nga, nagpa-picture sa'yo, buti hindi mo hiningian ng yero. May sakit na kay anak na eh, ganito pa. Ah, pag walang sakit, hihingian mo talaga. Siyempre, nagpa-picture sa'yo eh. Oh, yan ah. Dalawa yung nagpa-picture. Oh, dalawa. Tapos sabi, sinikreto po niya yung isa, kinalabit niya. Eh, ikaw si Ate Hansing. Sabi niya, pa-picture. Okay. Pinagbigyan ko na lang. Pinagbigyan mo lang. Alam mo, Sunod na pa-picture niya, hihingian mo na ng yero. Hindi na. Oh, Tapos na yung year ko. tapos na. Oh, very good. No? Bait-bait niyo talagang mag-asawa. Oo. Pero artista ka na, akalaan mo pa-picture na sila. Ay, shoutout mo yung mga tagapanood, sabihin mo. Para pag nagpa-picture sila, huwag silang mahiyan lumapit. Nagpa-picture sila, hindi ko man sila, hindi ko man alam yung Ha? pangalan nila. Ay, kaya nga, sino yung mga nagpa-picture? Hindi ko nga po alam. Kaya nga, para mapanood nila, shoutout mo sila. Ay, kung mga nakakilala sa akin kanina sa pagamutan. Na hinahanap ka po, Daddy Frankie. Nasaan po si Daddy Frankie, sabi po nila. Ay, Oo. wala po, nagpapahinga. Sabi ko naman. Tapos meron pong dalawa nagpa-picture. Salamat po nagpa-picture po kayo. Nakilala niyo ako kahit masama yung ginagawa ko. Nagpa-picture pa rin po kayo. Salamat po. Patuloy po kayong manood ng mga vlog ni Daddy Frankie para mas marami pa po siyang matulungan. Katulad ng kapatid ko na nawala sa pag-iisip. O, ano mensahe mo sa mga taong gustong magpa-picture pa sa'yo? Kung makita niyo po ako, kung gusto niyo pong magpa-picture po kayo. Oh, sige, sabihin mo. Huwag kayong mahiya ka mo. Sige, dali. Huwag po kayong mahiya. Ako nga po ang dapat mahiya eh. Kasi makapal po yung mukha ko. Hindi, Ginapal ko wag, na po yung mukha. wag mo na sabihin yun kasi akala nila sinasadya mo. Hindi po. Talagang totoong tao po si Daddy Frankie. Akala nila tinuturuan kita. Hindi po. Oh. Totoong tao po si Daddy Frankie, mabuti po yung puso niya. Kaya yung mga fan po, mga nagagalit sa akin, huwag niyo na pong idamay si Daddy Frankie. No, pa-picture na lang kayo kamo. Opo. Yung galit niyo po, idaan niyo na lang po sa akin. Magpa-picture na lang po kayo pag nakita niyo ako dyan sa daan. Kaya sa palengke, ganyan po. Kinakabahan daw sila magpa-picture kasi baka pag after ng pa-picture, baka hingian mo sila ng yero. Hindi na po. Hindi na. Hindi na yero. Ano na sunod? Wala na. Wala na, very. Maayos na yung bubong namin eh. Hindi na kami matutulungan pag umulan. Yero lang talaga ang problema. Alam mo, Daddy Frankie, mapalaki ko lang ng maayos yung mga anak ko. Gumaling si Kuya Oliver, yung mga anak ko makapagtapos ng pag-aaral sana,
magkaroon ng pamilya, na ayoko po ng broken family. Mm-mm. Ayoko po. Mahalaga po sa akin yung pamilya. Oo. Magkaroon lang po sila ng maayos na trabaho, makapag-asawa, magkaroon ng anak. Yun na lang po, masaya na po ako. Kontento na po ako doon. At hindi po, yung hindi masyadong hirap sa buhay, masayang buhay na po yun. At gumaling yung kuya ko. Malapit na. Pray lang tayo. Basta nandyan ka nakasupport. Okay yon. Darating at darating dyan. No? Huwag lang tayo makakalimot kay God. Always tayo mag-pray. No? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat. At eto, masaya talaga ako kasi nakakabanding natin si Ate Ansing. Nalalaman din natin yung totoong ugali, attitude, para maging okay ang lahat. Kasi ang mission ng Team Daddy Frankie is matulungan talaga. So, ayan, the more din naman na maraming nagpapaabot ng tulong kay Kuya Oliver. Kaya lubos-lubusin natin, gawin natin ang lahat. Pati kay Nanay Ansing, marami rin nagmamahal kay Nanay Ansing. Nandyan yung mga sponsor ni Nanay Ansing. Maraming salamat po. Sino nga ba yung mga sponsor ni Nanay Ansing? Jeneleta Kilding, si Ma'am Malu de Los Santos. Yan, nandyan na malalawak yung pangunawa. Kung noong una ay nagagalit sila, etong si Ma'am Jeneleta Kilding, Ma'am Malu de Los Santos, nilawakan nila yung pag-iisip nila. So, nagiging maayos tuloy dahil sa kanila. No? Kaya sa mga nagmamahal din kay Nanay Ansing, maraming salamat. Ano masasabi mo kay sa mga taong ang laki ng pag-uunawa, inunawa kanila? Instead na magalit sila, inunawa nila. Kumbaga naintindihan din nila yung sinabi ko na unawain natin yung tao na na Sobrang pasalamat ko po talaga. Kasi naman, Daddy Frankie, yung mga tao, hindi po pare-pares yung opinion. Opo. Meron pong nanlalaik, meron pong tumutulong. Yung mas malalim yung pag-unawa ko. Mas nakakaunawa. Sa mga nakakaunawa po sa akin. Pero aminado naman po ako na sumobra po ako. Sumobra po yung talaga ako sa paghingi ng pera sa inyo. Opo. Nasobran po ako. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa mga tao na ano po. Si Daddy Frankie, malaki po ang tinulong sa amin. Kaya malaki po ang utang na loob namin sa kanya. Kung hindi po sa kanya, hanggang ngayon, nandun pa sa kulungan yung kapatid ko. Madumi, mabaho, hindi kumakain. Pero ngayon, malaki na po ang improve niya. Tumaba na nga po siya eh. Noon po, ang payat-payat na, ang dumi-dumi, mahaba yung buhok, sigaw ng pagkain. Ngayon po, maayos na po siya. Tingnan niyo po, ang taba-taba na niya. Dati po, ang payat-payat po niyan. Dati takot lapitan. Hindi nyo nilalapitan. Yung pagkain po niya, nilulusot namin nilalagay sa suko, tapos nilulusot sa may rehas. Oo. Pero ngayon, hindi na po. Oo. Nalalapitan na namin. Ganyan. No. Tingnan mo, pinagsiserve ka pa ni Daddy. Sim- Swerte mo. Siyempre. Gustong lumapit dyan. Hindi makalapit, pero ikaw talaga pinagsiserve ka. Mainit pa, mainit. Hayaan mo na. Tayo mo yung ulam. Yun. Nagutom si Kuya Oliver? Pagkatapos kumain, inom ng vitamins, no? Tapos para gumaling na, no? Hintayin mo yung ulam. Ayaw mo kutsara. Kutsara na lang. Hintayin mo yung ulam.
Alam na yata. Bakit hindi kutsara gamitin mo? Ayun po yung kutsara. Hindi. Ay, meron. Hawak niya. Ay, meron pala. Ay, paksiw. Yeah. Kala ko sinigang. Sige na, halina kayo, kain na. Talagang kayo pa po ang nagkakanto. O, yan, ulam mo, ha? Rin. Ako na po. Sige lang. Kaya na to? Para hindi ka magutuman. Tama na po. Salamat. Kayo. Kaya Rizky, kain na. Sige. Doon ka, kaya Rizky. Oh. Nang yung sandok yan, na rice, nahirapan ako. Kuha ka na ulam mo to. Salamat po. Oh! Ara! Birthday mo, damihan mo. Hindi lang lang kulang. Yun, thank you ya. Dapat mo. Birthday mo? Kapon. Ay, kapon po. Kuya Sam, dito. Hachi! Tingnan ka lang. Kuya Rab. Walang vaccine. Busog pa kasi ako. Kape ako. Hachi! Ang malakas ng asik. At least marunong na siyang tumalikod pag umaaching. Ha? So, nag-improve na talaga yung isip niya. Dati po yan, di yan mapakali sa isang tabi. Mm. Ngayon po, nagtyaga siyang mag-gano. Nakaupo. Gusto mo sili? Kami na. Ayaw mo sili? Lagay ko rito. Kami na. Dahil lang kayo. Dancing. Pili. Toyo, kajang ko. Salamat po. Kain kayo madami para hindi kayo magutuman. Mahirap matulog na gutom. Oliver, urong konti. Yan. Mainit pa. Yung may ang sa doon. May sabaw pa. Hindi, meron pa. Para matuto siya. Sarap ba, Kuya Oliver? Sarap yung luto ni Mami Rochelle? Oo, masarap. Anong lasa? Masarap na. Masarap. Parang sinipon si Kuya Oliver ngayon. Nabigla yata sa aircon ng sasakyan kasi Kuya Rizky, hindi niya pinapahinaan yung aircon. Honey, sarap daw yung luto ni Mami Rochelle, sabi ni Oliver. Masarap, Kuya Oliver? Pag magaling na yung pamo, mag-basketball tayo ha. Oo. May bola na ako inuwi doon. Ha? Marunong mag-dito. Marunong na, syempre. Tingnan mo baka matinig ka, ha? Gusto mo pang kanin? Kanin pa? Oo ah. Maganang makakumain. Sarap ba? Pero pangit din sobra. Tama na yan. Ha? Tama na. Tama na. Pangit din sobra.
Pag sa bahay, okay lang. Doon sa Pangasinan. Sarap, kuya. So bukasan, mag-almusal muna dito bago pupunta kay Doc Lagman. Ha? Gusto ko yung yung pansit, ganun sa luto ni nanay. Yung pansit, ganun sa luto ng biyanan ko. Pwede ba yon? Kahit kunti lang, salo-salo kami kasi birthday ni Kuya Rizky. Paluto ka ng pansit dito. Ha? Yes, ang paaba ng buhay. Oo. Bahaba ng buhok. Kahit late na, dahil nandito tayo, may tagaluto dito. Bago alas 9 ang alis natin. So bago alas 9, kain tayo ng pansit dito bukas na umaga. Na? Hindi na niya makakain. Gusto ni Oliver So yun mga kababayan, mga kabarangay, dahil pagod na rin tong ating mga cameraman na hanggang dito na lang po muna. After naming kumain, lilipat kami sa hotel. Abangan nyo po yung bukas ulit yung session para sa pagpapadala namin kay kay Kuya Oliver sa ibang pagamutan. Sa ibang ospital naman tayo. Private hospital naman po yung pupuntahan natin para tuluyan ng tumuwid yung paa niya. Kasi ibang doktor, ibang specialist naman pagdadalhan natin. Maraming salamat mga kababayan kasi nagugutom na rin natin mga cameraman. Maghapon na po tayo. So ano masasabi ni Hani? Yan, paalam ka. Sorry. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Yan. Sana po wag po kayo magsasawa sa lahat ng mga sponsor yan. Maraming salamat po sa pag-support sa amin po. Yan. Yun po, maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. God bless po. Gusto mo mawala ng problema? Ano pong solusyon? Patay. Ay, wag naman po. O, Maliit diba? pa po yung mga anak ko. Kaya nga. Ay, doon dumaan. Marunong na pala dumaan eh. Dito tayo matutulog ng gabi. Susunduin kita dito bukas na umaga ulit. Pero huwag kang mag-alala, kasama mo si Kuya Sam, si Kuya Rab, tsaka si Nanay Ansing. Kaya sana hindi ka magbago. Pag may check-up, madalang lang naman, support tayo.